Ikinalulungkot ko ang pangyayari, Diego. Kung naging mas malakas lang sana ako, hindi dapat tumantong sa ganito ang lahat eh. Wika ni Limuel. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Limuel. Walang may kasalanan sa nangyari. Ang inaalala ko ngayon, kung paano kong ipapaliwanag kay Rodel na wala na ang kanyang mga magulang. Tugon ni Diego habang nakatitig kay Rodel na noon ay nag-aabang sa atangan ng tahanan. Sana lang magising ng mas maaga ang pinuno. Muling wika ni Limuel. Nilapitan ni Diego ang paslit. Hindi pa ito nakakatulog simula nang dumating sila. Malapit nang sumikat ang araw. Rodel, anak, magpahinga ka na muna. Buong araw ka nang walang tulog. Wika ni Diego. Hindi rin naman po ako makakatulog, tay. Lalo pat nasa masamang kalagayan si Lolo Ferrer. Tugon ni Rodel. Naupo sa tabi nito si Diego habang pilit na kumukuha ng lakas ng loob na sabihin sa paslit ang nangyari sa totoong mga magulang. Akmang magsasalita na ito nang bigla namang tumayo si Rodel. O bakit anak? May problema ba? Tanong ni Diego. May paparating, tay. Humanda ka. Mukhang nasundan tayo ng mga kalaban. Wika ni Rodel. Nilingon nito si Mang Omar na noon ay tinatahi pa ang mga sugat na natamo ni Mang Ferrer. Limuel, kaya mo bang protektahan si Mang Ferrer? Tanong ni Diego. Ako nang bahala sa kanila ni Mang Omar. Mag-iingat ka, Diego. Malakas si Mang Tasyo. Tugon ni Limuel. Alam ko, Limuel. Salamat sa pagpapaalala. Ikaw na munang bahala kay Mang Ferrer. Wika ni Diego. Kagad namang tumayo sa pintuan ng tahanan si Limuel para pigilan kung sino man ang maaaring pumasok dito. Samantalang sina Diego naman, patuloy na hinihintay ang paglabas ng nilalang. Malapit na siya, tay. Maganda kayo! Muling wika ni Rodel. Hanggang sa isang anino ang nagpakita mula sa kagubatan. Sandali lang. Hindi ako kalaban. Ako si Verdano, kaibigan ko si Ferrer. Nalaman kong dito siya dinala ng kanyang alalay na si Limuel. Wika ng lalaking nagpakilalang Verdano. Tay, hindi ko po masukat ang lakas ng isang yan. Pero pareho nga sila ng amoy ni Lolo Ferrer. Wika ng paslit. Ito ang naging palatandaan ni Rodel para matukoy kung kalaban o kakampi ba ang isang nilalang. Ganun ba, anak? Mabuti na lang hindi natin siya kalaban. Tugon ni Diego. Kagad namang inawat ni Limuel ang mag-ama. Teka, sandali lang. Ako ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Siya si Verdano, ang kaibigan ni Pinunong Ferrer. Mabuti naman po nakarating kayo, Supremo Verdano. Kailangan ko po ng tulong niyo eh. Masyadong malubha yung kalagayan ni Mang Ferrer eh. Isang kagaya niyo lang ang may kakayahang gumamot sa kanya. Wika ni Limuel. Kagad namang nagbaba ng sandata si Diego. Inayang pumasok ang panauhin sa kanilang tahanan. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang pumunta ang anak kong si Gado sa inyong nayon. At ngayon, malaman-laman kong nahanap na ito ng mga kalaban. Wika ni Mang Verdano. Hindi namin kagad nalaman na may espiya ang mga kalaban sa loob mismo ng nayon. Kaya hindi rin namin nagawang paghanda ng mga pangyayari. Wika ni Limuel. Kung nalaman ko lang kagad ang mga nangyari, maaari ko pa sanang maipadala si Gado para tulungan kayo. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang pumasok si Rodel at Diego.
Mawalang galang na, Mang Verdano. Pero hindi ko po kayo lubusang kilala. Maaari ko bang malaman kung ano ang kaugnayan nyo kay Mang Ferrer? Tanong ni Diego. Marahil ikaw ang sinasabi nilang binata na nakapulot sa sanggol na tagalikas. Diego ang pangalan mo, hindi ba? Pinahanga mo ko. Nagawa mong itaguyod ang isang batang may taglay na pangbihirang lakas. Wika ni Mang Verdano. Sumingit naman si Lemuel sa usapan upang lubusang ipakilala ang kanilang panauhin. Kung iyong mamarapatin, Diego, si Mang Verdano ang pinuno ng gabunang nakatira sa kanluran. Siya ang ama ng kinakatakutang puting gabunan. Pagpapaliwanag ni Lemuel. Tama ang sinabi ni Lemuel. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maaaring makisali sa labang ito si Gado. Kasalukuyan din silang nakikipagtuo sa isa pang angkan na nagtraidor sa amin. Wika ni Verdano. Naupo ito sa tabi ni Mang Ferrer at kinausap ang matanda. Bagaman hindi ito makapagsalita, kaya nitong ikilos ang mga kamay. Hinawakan ni Mang Ferrer si Verdano sa braso ng mahigpit bilang tanda ng pasasalamat at respeto. Mangyari lang po sana na iwan muna natin sila para magawa ni Mang Verdano ang kanyang dapat gawin. Wika ni Lemuel. Kaagad namang naglabasan ang mga tao. Naiwan lang si Verdano at Mang Ferrer. Matagal nang magkaibigan ng dalawang yun eh. Si Mang Verdano lang ang pinagkakatiwalaan ni Mang Ferrer. Kaya sana magtiwala din kayo sa kanya. Wika ni Lemuel. Wala namang problema sa akin, Lemuel. Kung ano makakabuti kay Mang Ferrer, yun ang gagawin natin. Pero teka, maiba ako ng usapan. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang mga bagay na dapat kong malaman tungkol kay Tasyo? Wika ni Diego. Hindi naman nagdalawang isip si Lemuel na magkwento. Magkapatid si Mang Tasyo at Pinunong Ferrer. Simula nang humiwalay kami sa mga tao, nagkaroon ng kanya-kanyang pananaw ang mga ito. Nagpa siya si Pinuno na itigil ang pagpatay sa mga tao bilang pagkain. Tutol dito si Mang Tasyo. Kaya naman nagikait siya ng ilan sa aming mga kalahi upang mag-aklas at tuluyang humiwalay sa amin. Pagpapaliwanag ni Lemuel. Ayon pa dito, alam ni Mang Tasyo na maaaring maging hadlang sa kanilang balak si Mang Ferrer. Kaya sinubukan nilang pabagsakin ang angkan ng matanda. Dahil dito, nagkaroon ng malaking laban. Napatay ang anak ni Mang Tasyo na lalo namang nagpalaki ng galit nito sa kapatid. Simula noon ay isinumpa ng dalawa na hindi titigil hanggat wala ni isa sa kanila ang bumabagsak. Kasabay ng kaguluhang ito ang paglabas ng propesiya tungkol kay Rodel. Nalaman ito ni Mang Tasyo. Naisip na maaaring gamitin ni Mang Ferrer laban sa kanila ang sanggol. At nang mapatunayang totoo ang propesiya, nagbigay siya ng kautusan na ipapatay ang sanggol. Dito nagpa siya si Mang Ferrer na itakas ang bata sa oras sa maipanganak ito. Walang sino man sanayan ang nakakalam sa ginawa ng pinuno. Kaya naman nanatiling ligtas ang bata sa inyong pangalaga sa loob ng 10 taon. Wika ni Lemuel. Pero itong sinasabi mong Tasyo, gaano ba siya kalakas? Muling tanong ni Diego. Hindi masukat na lakas ang taglay ng isang amaing gabunan na gaya ni Tasyo eh. Kaya niyang ubusin ang isang buong hukbo ng aswang. Ang tanging may kakayahan para tapatan ang kanyang kapangyarihan ay ang kagaya ni Rodel. Ito ang kinakatakutan ni Mang Tasyo. Wika ni Lemuel. Kaya ba gano'n na lang ang pagnanais niyang patayin si Rodel? Masyadong mababaw ang dahilan na yon kung ako ang tatanungin. Tama ka, Diego. Ngunit dahil sa maliit na dahilan na yan, marami na sa aming angkan ang nawala. At ang huling pag-asa namin
Walang iba kung hindi ang anak ni Julian at ni Madel. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay tinawag na sila ni Verdano. Dali-dali namang pumasok sina Diego sa tahanan. Nakita nito si Mang Ferrer na nakaupo sa papag. Laking gulat ng binata dahil parang walang nangyari. Bumalik na sa dati ang katawan ng matanda. Mabuti naman at ligtas kayong lahat. Kumusta, Diego? Maraming salamat sa pangalaga mo kay Rodel. Wika ni Mang Ferrer. Kagad namang lumapit ang paslit kay Mang Ferrer. Alam ko na po ang totoo. Si Manong Julian at si Ginang Madel ang totoo ko mga magulang. Kaya hindi ako matahimik eh. Hindi ko pa po sila nakikita eh. Wika ni Rodel. Napatingin si Mang Ferrer kay Diego. Tumango na lang ito bilang pagsang-ayon sa sinabi ng bata. Kung ganon, wala na pala akong dapat itago. Pero ikinalulungkot ko at sana maunawaan mo mga maririnig. Patawarin mo ko, Rodel. Pero wala na ang iyong ama't ina. Namatay sila habang pinagtatanggol ka. Wika ni Mang Ferrer. Hindi naman umiyak ang paslit. Pilit nitong pinipigilan ang sarili dahil ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa lahat. Lalo pa sa mga narinig nito na siya ang inaasahan ng kanyang angkan. Nasaan po sila, Lolo Ferrer? Nasa maayos bang kalagayan ng bangkay nila? Tanong ng paslit. Sa ngayon, hindi ko alam ang kalagayan nila, Rodel. Ngunit malaki ang posibilidad na naiwan ang kanilang bangkay doon sa nayon. Wika ni Mang Ferrer. Kailangan ko po silang puntahan. Sa pagkakataong iyon, napalingon si Diego nang marinig ang sinabi ng anak-anakan. Alam ko, Rodel, ngunit hindi pa maaari sa ngayon. Delikado kung babalik ka sa nayon, lalo pat nasakop na ito ni Tasyo. Muling wika ni Mang Ferrer. Yan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa lugar na yon. Gusto ko siyang makaharap. Kailangan niyang managot sa ginawa nila kay Tatay Julian at Nanay Madel. Muling wika ng paslit. Ramdam ni Mang Ferrer ang matinding galit sa tinig nito. Hindi niya masisisi si Rodel sa nararamdaman. Hindi kita masisisi sa nararamdaman mo. Minsan na din akong nawala ng mga magulang, Rodel. Ngunit tandaan mo, ang pag-iigante ay walang maibubungang maganda. Lalo lang nitong papalalain ang sitwasyon. Wika ni Mang Ferrer. Ngunit buo na ang pasya ni Rodel. Naglakad ito papunta kay Diego at kinausap. Tatay Diego, alam kong naging mabuti kayo magkaibigan ni Tatay Julian. Hindi ba ang magkaibigan ni nagdadamayan hanggang sa uli? Sasamahan niyo ba ako na ipagiganti ang kamatayan nila? Wika ni Rodel. Hindi makasagot si Diego ng mga sandaling iyon. Nag-aagaw ang kanyang nararamdaman sa pagitan ng pagiging mabuting ama at kaibigan. Tama ka, Rodel. Naging mabuti nga kaming magkaibigan ng Tatay Julian mo. Masakit din para sa akin ang pangyayari. Pero kagaya ng sinabi ni Lolo Ferrer mo, hindi sagot ang pag-iigante. Wika ni Diego. Napayuko si Rodel sa naging tugon ng ama. Biglang napatras si Diego dahil nang mag-angat ng tingin ng paslit. Nagbago na ang itsura nito. Kung ganun, wala ka palang kwentang kaibigan. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Hahayaan mo ba silang mamatay ng ganun-ganun lang? Pwes,
Kung kaya niyong maatim ang ganung bagay, hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat. Sa ayaw at sa gusto niyo, ipag-iiganti ko sila. Kung gusto niyo akong pigilan, subukan niyo ako. Wika ni Rodel. Akmang lalakad na sana ito palayo nang bigla siyang salubungin ni Lemuel ng isang atake gamit ang dalawang daliri. Tinusok nito ang sikmura ni Rodel, dahilan para mawalan ng malay ang paslit. Pasensya na, Diego ah. Ito lang ang naisip kong paraan para pigilan si Rodel. Wika ni Lemuel. Matapos ay binuhat nito ang paslit. Inilagay sa loob ng kwarto. Ipinagpatuloy ng mga nakakatanda ang usapan. Alam kong mahihirapan kayo sa pagpigil sa batang yan, lalo pat punong-puno siya ng galit. Diego, sa'yo lang siya makikinig, kaya gawin mo ang lahat para wag siyang matulad kay Tasyo. Wika ni Mang Berdano. Opo, Mang Berdano. Pero wala akong sapat na lakas para gawin ang bagay na yon. Ang kinakatakot ko, baka kalabanin niya ako sa oras na pigilan ko siya sa mga gusto niyang gawin. Wika ni Diego. Hindi mo kailangan ng malakas na kapangyarihan para maging mabuting ama, Diego. Ang gamot sa taong nasaktan, walang iba kung hindi pagmamahal. Wika ni Mang Berdano. Malalim na kataga ang binitawan niya ng mga sandaling iyon. Hindi lubusang maunawaan ni Diego ang ibig nitong sabihin. Ganun pa man, hindi rin ito makakapayag na lumakad si Rodel mag-isa. Diego, alam kong hindi ka kasing lakas naming mga gabunan. Ngunit nakikita kong ikaw lang ang susi para maalis ang galit sa puso ng bata. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan, pero malakas ang pananalig ko sa iyo. Ihahabilin ko sa iyo ang tungkol sa mga bagay na yan. Wika ni Mang Ferrer. Kami na ang bahalang makipagtuos kay Tasyo. Manatili ka dito kasama ang paslit. Anumang oras ay maaari siyang magising. Matapos niyang magsalita, biglang sumigaw si Mang Omar. Diego! Si Rodel! Wala na sa higaan! Biglang nagkatinginan si Mang Ferrer at Lemuel. Samantalang si Diego naman ay dali-daling tumakbo papasok sa tahanan. Teka! Paano nangyari to, Mang Omar? Tanong ni Diego. Hindi ko alam, Diego, pero pagpasok ko sa kwarto wala na siya. Tignan mo! Iniwan ni Rodel ang kanyang tirador. Wika ni Mang Omar. Biglang kinabahan ng husto ang binata dahil alam nito ang ibig sabihin ng pag-iwan ni Rodel sa paboritong laruan. Dali-daling lumabas ang binata. Sinubukang suyurin ang gubat sa paligid ng tahanan. Sa kasamaang palad ay nabigo ito. Isang lugar lang ang hindi pa napupunta ng binata. Yon ay ang ilog kung saan sila naligo kasama ni Julian at Madel. Dali-dali itong nagtungo sa lugar. Nakahinga siya ng maluwag dahil natagpuan niyang nakaupo ang paslit sa batong nasa gilid ng pangpang. Marahang naglakad si Diego papunta sa bata at naupo sa tabi nito. Tandang-tanda ko pa kung gaano kami kasaya ni Tatay Julian at Nanay Madel sa lugar na to eh. Nagsisisi ako kasi hindi ko pa alam na sila yung totoong mga magulang ko. Kung alam ko lang sana sinulit ko yung pagkakataong magkakasama kami. Wika ni Rodel. Ramdam ni Diego ang kalungkutan sa boses ng paslit. Tumayo ito at niyakap ang anak-anakan. Nararamdaman ko ang bigat ng kalooban mo, anak. Maging ako nagsisisi din eh.
Kasi hindi ko sinabi sa'yo ng mas maaga ang lahat. Ginawa lang namin ng Tatay Julian mo ang nararapat para protektahan ka. Kahit alam ko sa sarili ko na darating ang araw na to at maaari kang masaktan. Wika ni Diego. Yumakap pabalik ang paslit. Wala itong tigil sa pag-iyak. Hinayaan lang ni Diego ang batang mailabas ang lahat ng sama ng loob hanggang sa tuluyan itong makatulog. Nakaiga silang pareho sa gilid ng pangpang. Payapa naman ng mga sandaling iyon ang mukha ni Rodel. Nakahinga ng maluwag si Diego dahil hindi na nito nararamdaman ang maitim na enerhiyang bumabalot sa katawan ng bata. Hindi inaakala ni Diego na sa kabila ng kapayapaang iyon, biglang nakaramdam ng paparating na panganib ang binata. Dali-dali itong tumayo at binuhat si Rodel. Akmang lalakad na sana papalayo sa lugar. Isang malaking kamay ng nilalang ang biglang tumama sa kanya, dahilan para tumilapon sa malayo at mabitawan si Rodel. Tumalsik ito sa tubig at dahan-dahang lumubog. Akmang tatalo na din sana si Diego para iligtas ang paslit, nang bigla itong hatakin ng kung anong nilalang. Binunot ng binata ang barel at pinaputukan ng paligid. Hanggang sa makarinig siya ng atungal, binitawan ng nilalang ang kanyang paa. Dali-daling tumayo si Diego. Sinubukang gamitin ang kakayahan ng bertud na ibinigay sa kanya. Ngunit wala itong epekto dahil hindi pa lumulubog ang araw. Wala nang nagawa si Diego ng mga sandaling iyon kung hindi depensa ng sarili gamit ang kanyang baril. Patuloy nitong inikot ang tingin sa paligid upang malaman kung saan manggagaling ang kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakikita. Paulit-ulit siyang inaatake ng nilalang. Pinipilit ni Diego na tumayo at manatiling gising. Walang ibang nasa isipan kung hindi mailigtas ang anak-anakan. Nangihina na ang tuhod ni Diego ng mga sandaling iyon. Pilit pa rin siyang tumatayo at nilalabanan ang hindi makitang kalaban. Ilang sandali pa ay tuluyan ng bumagsak ang katawan nito. Nakadapa na si Diego sa pangpang habang inuunat ang kamay na parang inaabot si Rodel. Rodel, gumising ka anak. Iligtas mo ang sarili mo. Patawad, hindi kita magawang ipagtanggol. Wika ni Diego habang pilit na gumagapang papunta sa tubig. May biglang dumampot sa kanya mula sa likuran at inangat ito. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakala na napakadali niyong mahuli? Nanlaki ang mga mata ni Diego nang makitang kamukha ni Julian ang nilalang na yun. Mas mahaba lang ang buhok at kumpleto ang mga kamay nito. Kung sino ka man, wag na wag mong gagalawin si Rodel kung ayaw mong pugutan kita ng ulo. Wika ni Diego habang pilit na ginagalaw ang katawan. Balina ang buto nito at halos magkandalasog-lasog na ang tadyang. Wala pa ring tigil sa pagsuka ng dugo dahil sa natamong pinsala. Tignan mo nga ang sarili mo. Wala ka nang magagawa dahil mahina ka. Wala kang sapat na kakayahan upang makipagtuo sa isang kagaya ko. Tugon ng nilalang habang tumatawa ng malakas. Bigla itong napahinto sa pagtawa at binitawan si Diego. Inantay ng binatang tumama ang kanyang katawan sa lupa. Ngunit may kung sino namang humablot sa kanya. Marahang inihiga sa gilid ng pangpang. Dito ka lang, tay. Ako nang bahala sa kanya.
Napangiti si Diego nang makita kung sino ang bumubuhat sa kanya. Pinapanood nitong maglakad ang paslit papunta sa nilalang. At dito napagtanto na ang sumalakay sa kanila ay walang iba kung hindi si Tasyo. Tumingala si Rodel sa kalangitan. Medyo mahaba pa ang kailangan niyang antayin bago lumubog ang araw. Doon palang magkakaroon ng bisa ang kanyang bertud. Walang magawa ang binata kung hindi panoorin si Rodel na makipagtuos sa nilalang. Unti-unting nagbagong anyo. Unang bahagi ng pagbabagong anyo ni Rodel ay ang paghaba ng kanyang buhok at kuko. Ito ang kadalasang ginagamit ng paslit sa pakikipaglaban. At nang matapos na itong magpalit ng anyo, sinugod nito ang nilalang. Sunod-sunod na kalmot ang ibinigay ni Rodel. Ngunit hindi ito tumatalab sa napakakapal na balat ng kalaban. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng kaliskis ng mga Magindara. Ito pala ang kanilang kakayahan. Sa totoo lang, ngayon ko palang nasubukang gamitin ang katangiang ito. Wika ni Tasyo, habang pinagmamasdan ang kanyang brasong nababalot ng makapal na kaliskis. Muli namang nagbago ang anyo ni Rodel. Sa pagkakataong iyon, ginamit niya ang anyo ng mga reptilian. Nanlaki ang mga mata ng kalaban dahil hindi nito inaakala na may ganong kakayahan si Rodel. Hindi na nagsalita ang paslit at dire-diretso itong sumalakay. Sa kalagitnaan ng pagtakbo ay biglang nawala si Rodel. Nagpalinga-linga ng tingin si Tasyo ngunit hindi nito nakikita ang paslit. Hanggang sa biglang may kumalmot sa kanya mula sa likuran. Napasigaw si Tasyo. Nakarinig ng mapang-asar na tawa. Akala mo ba ikaw lang ang may ganyang kakayahan? Nagkakamali ka dahil meron din ako niyan. Wika ng paslit. Magpakita ka nang madurog kita ng pinong-pino. Tugon ni Tasyo. Biglang natawa si Diego sa sinabi nito. Paslit lang pala makakapagpaubos ng pasensya mo. Wika ni Diego. Nilingon ito ni Tasyo at nilapitan. Manahimik ka na lang. Manahimik ka at mamatay. Muling wika nito sabay unday ng suntok sa binata. Biglang may sumalo sa kanyang kamao. Sa pagkakataong iyon ay muli niyang nakita ang nakangising mukha ni Rodel. Huli na ang lahat dahil nakaamba na ang isa pang kamay nito sa kanyang muka. Isang malakas sa suntok ang ibinigay ng paslit. Dahilan para mapatras ng ilang hakbang ang malahiganting si Tasyo. Ano tanda? Anong lasa ng suntok ko? Muling pangaasa ng paslit. Matapos ay tumakbo ito palayo para magpahabol. Sa sobrang inis ni Tasyo ay sinundan niya ito. Pinagsusuntok, ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Anong problema? Bakit hindi ka makatama? Parang nanlalabo na yata yung paningin mo. O hindi kaya naman sadyang tumatanda ka na? Wika ni Rodel. Napapasigaw si Tasyo sa sobrang galit dahil hindi nito magawang patamaan ang paslit. Lingid sa kaalaman nito na gumagawa ng paraan si Rodel upang unti-unting mapagaling ni Diego ang sarili gamit ang bertud na ipinagkaloob sa kanya. Alam ni Rodel ang bisa nito dahil mismong si Madel ang nagsabi sa kanya ng lahat tungkol sa bertud na nagmula sa bato ng aswang. Ilang sandali lang ay papalubog na ang araw. Unti-unti na ding napapagaling ni Diego ang sarili. Patuloy lang itong nakapikit habang pinakikiramdaman ang kilos ni Rodel
na noon ay wala pa ring tigil sa pangaasar kay Tasyo. Sa kabilang banda naman, habang nakikipagbakbakan sina Diego, sinalakay din ng mga tauhan ni Tasyo ang tahanan ni Mang Omar. Mukhang nandito na ang puwersa ni Mang Tasyo, Pinuno. Nasaan kaya si Rodel at Diego? Tanong ni Limuel. Huwag mo silang alalahanin. Malakas ang pananalig ko sa mag-amang yon. Alam kong hindi sila basta-bastang magpapatalo, lalong-lalo na si Rodel. Tugon ni Mang Ferrer. Ngunit alam nito ang kahinaan ng bertud ni Diego. Wala itong bisa hanggat hindi nalilikop ng kadiliman ng gabi ang paligid. Alam kong nag-aalala ka, Ferrer. Alisin mo sa isipan ng negatibo. Alam mo kung gaano ka-espesyal ang apo mo. Wika ni Verdano. Alam kong espesyal ang aking apo. Ngunit alam ko din ang magagawa ni Tasyo. Kilala ko ang kapatid ko, Verdano. Hindi siya hihinto hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Tugon ni Mang Ferrer. Habang nag-uusap ang mga ito, unti-unti nang napapaligiran ng mga kalaban ng tahanan. Wala nang ibang pagpipilian si Mang Ferrer kung hindi kalabanin ang sariling kalahi. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Lemuel. Samantalang ang dalawang nakakatandang gabo na naman, inantay na makalapit ang ilan sa mga kalaban. Bawat madikit sa kanilang dalawa, kagad napupugutan ng ulo. Kaya naman natatakot na ang ilan sa mga aswang na sumugod. Parang kagaya lang dati, Verdano. Ang pinagkaiba nga lang, hindi na natin magawang kumilos ng mabilis. Nananakit na ang kasukasuan ko. Wika ni Mang Ferrer. Ganon din ako, Ferrer. Sino bang mag-aakala na tumatanda din pala ang mga kagaya nating gabunan? Pero tignan mo kung ano ang magagawa natin ang magkasama. Tugon ni Mang Verdano habang iniikot ang tingin sa mga bangkay ng kalaban. Nagawang ubusin ng tatlo ang mga alagad ni Tasyo. Nakaramdam ng awa si Mang Ferrer dahil alam nitong wala nang magtutuloy ng kani-kanilang angkan. Dahil sa maling paniniwala nangyari ang mga bagay na ito. Kung nakinig lang sana sa akin si Tasyo. Kaso hindi. Mas ginusto niyang unahin ang makasariling desisyon. Isadlak sa buhay na walang kasiguraduhan ng lahat ng mga taong sumusunod sa kanya. Wika ni Mang Ferrer. Hindi mo rin masisisi ang mga taong ito dahil sa totoo lang sumusunod lang sila sa utos. Ngunit wala nang pag-asang mabago ang kanilang gawi dahil nagkaroon na sila ng kakaibang pagkaumaling sa dugo at laman ng tao. Wika ni Mang Verdano. Matapos ang laban ay inutusan ni Mang Ferrer si Remuel na tipunin ang mga namatay nilang kalahi upang mabigyan ng marangal na libing. Kagad na ding lumakad ang dalawang matanda papunta sa kinaroroonan ni Diego at Rodel. Naramdaman ni Mang Ferrer ang presensya ng paslit. Simula nang makipagtos ito sa isang pamilyar na nilalang. Malakas ang kutob ko na nakikipagtuo si Rodel at Diego kay Tasyo. Kanina ko pa sila nararamdaman, Verdano. Wika ni Mang Ferrer. Alam ko, Ferrer, kaya magmadali ka. Dahil maaaring hindi sapat ang lakas ng dalawang yon para tapatan ng totoong kapangyarihan ni Tasyo. Wika ni Mang Verdano. Ilang sandali pa naramdaman na nila ang bugso ng enerhiya na tila nagmumula sa dalawang nagbabanggaang mga bato. Sinundan ito ng dalawang matanda. Narating nila ang pangpang na ilog kung saan nakikipagtuo si Rodel sa isang malaking nilalang.
Mabaging langit. Hindi nga ako nagkamali. Inakala ni Tasyo na ganong kadaling mapapatay si Rodel. Tignan mo ang bata oh. Tila tuwang-tuwa pa habang nakikipaglaban. Pero teka, nasaan si... Hindi na naituloy ni Mang Ferrer ang sasabihin nang makita nito si Diego na noon ay nag-aagaw buhay sa gilid ng pangpang. Hindi na nito nagawa pang pagalingin ng sarili dahil mahinang-mahina na ang kanyang katawan. Diego! Diego, gumising ka! Naririnig mo ba ako? Wika ni Mang Ferrer. Wala na siyang malay at maaaring mamatay anumang oras. Wika ni Mang Verdano. Pero may taglay siyang bertud ng aswang Verdano. Kaya imposibleng mamatay si Diego sa simpleng panggugulpi lang. Wika ni Mang Ferrer. Kagad namang pinaliwanag ni Mang Verdano ang lahat. Ano ka ba namang matanda ka? Nagkaedad ka na ng ganyan. Hindi mo pa rin alam ang kainaan ng bertud na mula sa bato ng aswang. Kapag mahina na ang pisikal na katawan ng nilalang na nagtatanga nito, mawawala ng kakayahan ng bertud na mapagaling ang sino mang may pinsala. Wika ni Mang Verdano. May magagawa ka ba tungkol dito, Verdano? Ayoko mawala ang kaisa-isang taong nakilala ni Rodel na ama. Hindi sa ngayon. Muling wika ni Mang Ferrer. May isa pa akong paraang naisip, Ferrer. Ngunit lubusan itong babaguhin ng pagkatao ni Diego. Alam mo na kung ano ang tinutukoy ko. Wika ni Mang Verdano. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ferrer sa sinabi ng kaibigan. Nung una ay tutol pa ito. Ngunit nang tignan niya si Diego, hindi nito inaalis ang tingin sa paslit na patuloy pa ring nakikipaglaban kay Tasyo. Sige, gawin mo na ang nararapat kung ito lang ang tanging paraan para hindi maulila sa mga magulang si Rodel. Pasensya na, Diego. Ayokong mawala ng isa pang ama ang apo ko. Wika ni Mang Ferrer. Kagad itong tumayo. Hinayaan si Mang Verdano na gawin ang sinasabi nitong paraan. Binunot ng matanda ang punyal na nasa tagiliran ni Diego. Hiniwa ang pulso nito. Ibinuka ng matanda ang bunganga ng binata. Hinayaang pumatak ang dugo papasok sa katawan ni Diego. Ilang minuto pa ay biglang hinawakan ni Diego ang kamay ni Mang Verdano. Inilapit ito sa kanyang bibig na tila uhaw na uhaw sa dugo. Nag-iba ang kulay ng mga mata ng binata. Sa pagkakataong iyon, alam ni Mang Ferrer na tuluyan ang naging aswang si Diego. Dahan-dahang tumayo ang binata at tinanggal ang kanyang damit pang itaas. Kitang-kita ng dalawang matanda kung paanong naghilom ang mga sugat nito. Maging ang mga nabaling buto sa katawan ng binata ay unti-unti ring bumalik sa dati. Patawarin mo ko, Diego, kung nagawa ko ang bagay na yan. Wala na akong maisip na paraan para iligtas ang buhay mo. Ngayon nasa iyo ang pagpipilian kung magagalit ka o tatanggapin mo ang bago mong katauhan. Wika ni Mang Ferrer. Katauhan bilang aswang. Nagpalaki ko ng isang batang gabunan. Hindi na din siguro masama kung magiging kagaya niya ako. Wika ni Diego. Hindi ka lang basta-bastang aswang, Diego. Isa kang mataas na uri ng gabunan. Muling wika ni Mang Verdano. Mula sa direktang angkan ng mga gabunan ang matanda. Kaya kung sino man ang masalina ng dugo nito, nagiging kagaya niya. Isa ito sa mga paraan ng mga gabunan upang maparami ang kanilang angkan. Alam ko, Mang Verdano, at alam kong ginagawa niyo lang din ito sa mga taong karapat dapat sa inyong kapangyarihan. Maraming salamat
Dahil hindi kayo nagdalawang isip na ipagkaloob sa akin ng ganitong uri ng lakas. Wika ni Diego. Biglang nag-iba ang aura ng binata. Bagay na kaagad ding naramdaman ni Tasyo. Napalingon ito sa kinaroroonan ng tatlo habang patuloy na iniiwasan ang mga atake ni Rodel. Tingnan mo nga naman. Isang bagong sibol na gabunan. Tignan natin kung anong magagawa ng isang kagaya mo. Wika ni Mang Tasyo. Laking gulat ni Mang Verdano nang biglang mawala si Diego sa kinakatayuan nito. Lumitaw siya sa harapan ni Mang Tasyo. Binunot ng binata ang baril na nakasugbit sa kanyang likuran. Walang pagdadalawang isip na inubos ang bala sa katawan ng kalaban. Tumawa ng malakas si Mang Tasyo. Inakala nitong walang epekto ang ginawa ng binata. Ngunit ilang sandali pa ay biglang naramdaman ng matanda na tila nasusunog na ang kanyang balat. Ang mga balang ginamit ko ay binabad sa dugo ng babaeng usa. Masyado kang nagpakampante, tanda. Ano naman ang akala mo sa akin, hindi nag-iisip? Wika ni Diego. Walang yaka. Pagbabayaran mo ang kalapastangan ng ginawa mo. Wika ni Mang Tasyo at kagad sinugod si Diego. Ngunit dahil sa mga pinsalang natamo, hindi nito magawang pantayan ang bilis ng binata. Patuloy lang ang pag-atake ni Rodel. At sa tuwing makakakita ng pagkakataon, pinapaputukan ni Diego ang kalaban hanggang sa inilagay na nito ang huling magasin ng kanyang bala. Tumayo si Rodel sa tabi ng binata at nagsalita. Mabuti naman nakaligtas po kayo, tay. Saka bakit parang pareho na tayo ng amoy? Tanong ni Rodel. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon, ituon mo muna ang pansin sa kalaban. Wika ni Diego. Napangiti si Rodel at muling sinugod si Mang Tasyo. Isang malakas na sipa ang binigay nito. Dahilan para matumba ang matandang gabunan at mahulog sa tubig. Dali-dali naman itong sinundan ni Rodel. Sa pagkakataong iyon, ginamit ng paslit ang katangiang nanggaling sa kanyang ina. Pagsisid ni Rodel, kagad niyang nakita si Mang Tasyo na pilit umaahon. Kaya kagad itong gumawa ng paraan para hindi makaalis sa lugar ang matanda. Hindi ko alam na takot pala kayo sa tubig. Pasensya na pero mukhang ang ilog na to ang magiging libingan mo. Wika ni Rodel. Sabay hatak ng paa nito paibaba. Hindi naman magawang pumiglas ni Mang Tasyo dahil wala itong kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Habang nasa baba, paikot-ikot sa kanya si Rodel at paulit-ulit na hinahampas ng buntot. Hanggang sa tila naubusan na ng hininga ang kalaban, napagpa siya ng paslit na iahon ito. Hinawakan ang matanda sa buhok. Hinila pa itaas at hinayaang makalangoy papunta sa pangpang. Halos hindi na makatayo si Mang Tasyo dahil sa pagod. Hindi nito akalaing mararanasan niya ang ganong parusa sa isang paslit. Walang yakang bata ka. Tama na ang laro. Ngayon matitikban mo ang totoo kong lakas. Wika ni Mang Tasyo. Napangiti si Rodel habang nakatitig ng nakakaloko sa matanda. Alam mo, tanda, kanina ko pa inaantay yan eh. Dahil hindi din ako mapakali. Gustong gusto kong makita yung totoo mong anyo. At ganun din sa akin. Gusto kong pakawala ng totoo kong lakas. Wika ni Rodel. Sumigaw ng malakas si Mang Tasyo. Unti-unting nagbago ang kulay ng balat nito na tila natutuyo.
Maya-maya pa ay kusa itong naglaglagan. Nalagas din ang mga buhok nito. Pinalitan ng matatalas na tinik. Humaba ang kamay ng matanda. Mas lalo itong nagbukang nakakatakot. Ngunit para kay Rodel, isa itong magandang palabas. Huwag mo kong sisisihin sa mangyayari sa iyo, Paslit. Ikaw mismo ang nagdala nito sa sarili mo. Wika ni Mang Tasyo. Kaagad niyang sinugod si Rodel. Mabilis namang nakaiwas ang binata. Isang malakas na sipa ang ginanti nito. Halos ilawa ng matanda ang kanyang lamang loob dahil sa lakas ng pagkakatama sa kanyang sigmura. Napalo dito at sa sandaling panahong iyon, nagawang magbagong anyo ni Rodel. Bagyang humaba ang buhok nito. Naging kulay puti ang balat. Mas nagmukha itong normal na tao. Ang pinagkaiba nga lang ay may mas matatalas na pangil. Mahabang mga kuko. Kulay asul ang mga mata at hindi mo mapagkakamalang aswang. Sa wakas, nakawala din ako sa pagkakakulong. Ngayon, Tasyo, pagsisisihan mo ang lahat ng kasalanan mo. Wika ni Rodel sabay sugod. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito. Dahilan para mapaatras ang matandang gabunan. Sa isang sulok naman, patuloy na nakaantabay si Mang Ferrer sa mga nangyayari. Hindi ko akalaing mabubuhay ako para masaksiyan ang pagsibol ng isang totoong tagulikas. Wika ni Mang Ferrer. Maging ako, Ferrer, sa inabahaba ng buhay ko, ni sa inagap hindi ko inakalang makikita ko ng harapan ang isang maalamat na nilalang. Wika ni Mang Verdano. Kapwa hindi makapaniwala ang dalawang matanda sa mga nakikita. Ngunit alam ng mga ito sa sarili na totoo ang kanilang nasaksiyan. Muling ibinaling ng matanda ang kanilang atensyon sa laban. Nang marinig ang putok ng baril ni Diego, walang tigil sa pag-atake ang dalawa hanggang sa tuluyan na itong maubusan ng bala. Dali-dali namang dumampot ng kahoy si Diego. Pinaghampas ito sa ulo ni Mang Tasyo. Sa sobrang lakas, nadurog ang kahoy na yun. Napasubsob sa putik ang muka ng matanda. Sabay na sumugod ang mag-ama. Dito namalas ng dalawang matanda ang pinagsamang lakas ni Diego at Rodel. Halos sabay ang kilos ng mga ito at tila ininsayo ang bawat galaw. Hindi makagante si Mang Tasyo dahil sa tuwing mag-aangat ng tingin, isang kamao ang tumatama sa kanyang muka. Nanggagalaiti sa galit ang matanda. Ngunit wala na itong nagawa pa sa pinagsamang puwersa ng mag-ama. Napalood si Mang Tasyo habang pilit na hinahabol ang hininga. Yan na ba ang kaya mong gawin sa totoong anyo? Parang wala namang pinagbago. Wika ni Rodel. Muling nagbago ang reaksyon ng Paslit dahil naalala nito ang lahat ng ginawa ng matanda sa kanyang mga magulang. Alam ni Diego, isang maling galaw lang ni Mang Tasyo. Hindi magdadalawang isip ang bata upang tapusin siya. Ginawa ko lang ang sa tingin kong nararapat at wala kong pinagsisisihan. Kung may mamatay man habang pinaglalaban ko ang alam kong tama. Ang mga tao ay pagkain ng ating angkan. Ito lang ang kanilang silbi. Wala nang iba. Wika ni Mang Tasyo. Sa pagkakataong iyon sumagot sa usapan si Mang Ferrer. Baluktot ang dahilan mo, Tasyo. Simula noong bata pa tayo, talagang hindi na matuwid ang isipan mo. Ilang beses nang pinaliwanag sa'yo ni Ama
ang tungkol sa mga tao. Pero inuna mo pa rin ang kalam ng sikmura mo at pagkayok sa dugo. Wika ni Mang Ferrer. Kaya nga ako naging mas malakas kung ikukumpara sa'yo. Dahil ginawa ko ang bagay na yon. Aminin mo man o hindi, kung walang tagulikas na naisilang sa inyong angkan, hindi ka tatayo sa harapan ko ngayon at magsasalita ng ganyan. Patuloy kayong magtatago. Wika ni Mang Tasyo. Bigla itong tumilapon ng suntukin ni Diego. Kung siraulo ka palang matanda ka Alam mo ba kung ilang magulang ang araw-araw na nagpupunta sa presinto? Hinahanap ang mga nawawala nilang anak. Yun lang ang tanging yaman nila. Pero anong ginawa nyo? Wika ni Diego. Habang patuloy na binabayo ng malakas sa suntok ang katawan ng matandang gabunan. Gaya ng sinabi ko, wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Kahit hanggang ngayon. Kaso nga lang, may pakialamero kong kapatid. Wika ni Mang Tasyo. Hinawakan ito ni Diego sa leeg at unti-unting itinaas. Muling nagsalita ang matanda. Sa ngayon, makakapagmalinis ka pa, binatang pulis. Ngunit sasabihin ko sa iyo, alam kong darating ang pagkakataon. Sa oras na matakam ka sa dugo, hindi mo mapipigilan ang tawag ng iyong bagong katauhan. Hinigpitan ni Diego ang pagkakasakal sa matanda para matigil ito sa pagsasalita. Alam kong mangyayari yon, pero hindi ako kagaya mong walang utak. Hindi ko tatanggapin ang kakayang ito kung wala ang mga taong tutulong sa akin para malagpasan ang mga pagsubok. At isa pa, kahit ganito ko ngayon, mas pipiliin ko pa ding mamuhay bilang normal na tao. Tugon ni Diego. Sabay hagis kay Mang Tasyo sa paanan ni Mang Ferrer. Mukhang hanggang dito ka na lang talaga, Tasyo. Napakaraming pagkakataon ang binigay namin sa'yo. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin ang baluktot na gawain. Wika ni Mang Ferrer. Pwede ba, Ferrer? Itigil mo na ang mga pangaral mo. Wala na kayo magagawa dahil ito na ang nakatakda para sa akin. Nakakalungkot lang dahil wala ni isa sa mga taong pinili kong protektahan ng tumayo at lumaban para sa akin. Wika ni Mang Tasyo. Yon ay sa kadahilanang hindi sila sang-ayon sa mga gusto mong mangyari. Labag sa kalooban nila ang mga gawain mo. Pinaniwala mo sila sa maling pangako hanggang sa wala na silang pagpipilian kung hindi ang yakapin ng bagong buhay na meron sila. Wika ni Mang Ferrer. Napangiti na lang si Mang Tasyo habang unti-unti itong nagbabalik sa dating anyo. Maging si Diego at Rodel, nagbalik na din sa normal. Ngayon, anong binabalak mo sa isang ito, Rodel? Tanong ni Mang Verdano. Nanlaki ang mga mata ng paslit sa sinabi ng matanda. Po, bakit naman po ako yung tatanungin nyo? Hindi ba dapat si Lolo Pereira magpasya? Siya yung nakakatanda dito Tanong ni Rodel. Bilang bagong supremo ng ating angkan, kailangan mong magdesisyon. Ito na ang tamang panahon, Rodel. Wika ni Mang Ferrer. Malaki ang kasalanan sa akin ng taong to. Pinatay niya ang nanay at tatay ko.
Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong iparamdam sa kanilang pagiging anak. Kung tutusin, lahat ng dahilan nasa akin para patayin ka. Pero kung nabubuhay lang si Nanay Madel, siguradong ito ang sasabihin niya. Pairalin mo ang pagpapatawad. Ganon din si Tatay Julian. Panigurado ang sasabihin niya. Hayaan na ang batas ng kalikasang humusga sa kanya. Wika ng paslit. Napapangiti na lang si Diego sa mga naririnig. Hindi nito inaasahan. Ganito kalaki ang naging impluwensya ng mga magulang sa paslit sa loob lamang ng maikling panahon. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo, Rodel. Hindi ang sinasaad ng isipan. Dahil ang isip ay maaari pang baguhin. Ngunit ang puso kailanman, walang elementong maaaring makapagpabago ng sinasaad nito. Wika ni Diego. Napangiti si Rodel. Inabot ang kamay ni Mang Tasyo. Hinawakan ito ng matanda. Kahit kailan napakahina talaga ng mga utak nyo. Ikaw bata, kung sa palagay mo lalambot ako dahil sa mga pangaral mo, nagkakamali ka! Wika ni Mang Tasyo habang hawak ang kamay ni Rodel. Lingid sa kalaman nito, may isa pang kakayahan ng paslit na nagmula sa kinain nitong reptilian. Ito ay ang humigop ng kakayahan ng anumang mahahawakan. Alam ko, kaya nga kukunin ko ang lahat ng kakayahan mo para hindi ka na makapaminsala pa. Wika ni Rodel habang unti-unting nagbabago ng anyo bilang reptilian. Dahan-dahang pumasok sa katawan ni Rodel ang enerhiya ni Mang Tasyo hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Sayang ang binigay naming pagkakataon sa iyo, Tasyo. Kaya ngayon, mamuhay ka bilang mortal. Sa kasalukuyan mong edad, hindi ka naman na magtatagal eh. Wika ni Mang Ferrer. Napasigaw ang matanda dahil bigla itong nakaramdam ng panghihina at lamig. Mga bagay na hindi niya nararamdaman nung nasa kanya pa ang kapangyarihan ng gabunan. Matapos kunin ang enerhiya ni Mang Tasyo, bigla namang natumba si Rodel. Kaagad namang sinlon ni Diego. Napailing na lang ang binata dahil nang tignan nito ang paslit. Mahimbing ang kanyang tulog. Aalis na kami, Tasyo. Nasa iyo kung mamumuhay ka kasama namin o mananatili ka sa mundong minsan mong itinuring na pagkain. Wika ni Mang Ferrer. Matapos ay umalis na sila sa lugar. Ilang minuto matapos ang kaganapang iyon, bumalik sa dati ang lahat. Maging si Rodel ay pumasok na sa paaralan. Ipinagpatuloy ni Diego ang kanyang trabaho. Samantalang si Mang Tasyo naman, piniling mamuhay kasama ang kanyang kapatid. Gaya ng sinabi ni Mang Ferrer, hindi nagtagal ay pumanaw na ito bilang normal na tao. Sa paglipas ng panahon naging mapayapa ang buhay ni Rodel. Kasama niya ang ama-amahang si Diego. Kalaunan ay sinundan nito ang yapak ng ama. Naging magiting na alagad ng batas. Bagaman mula sa angkan ng mga aswang, pinili pa din ni Rodel ang mamuhay bilang normal na tao habang pinapanatili ang kaayusan ng parehong mundong kinalakihan. Kalaunan ay nabiyayaan ng isang anak si Rodel na labis namang ikinatuwa ni Mang Ferrer at Diego. Sa wakas, hindi na mapuputol ang kanilang linya. May isinilang sa mundo na magiging kalahi ng gapunan. Sa tuwing nagbabalik tanaw si Diego sa mga alaala ng kahapon, hindi nito maiwasang mapangiti, lalo pa kapag naiisip nito ang mga panahon. Napulot niya ang isang batang Rodel
na kalaunan ay siyang nakilala bilang isang tagulikas o batang gabunan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Nakakalungkot man dahil ito na ang huling episode, pero huwag kayong mag-alala dahil merong bagong pinadalang kwento sa atin. Ito, ibang-iba tong kwento na to kasi iikot sa karagatan yung kwento natin. Ito'y kwento na pumapatungkol sa mga badyaw, pati na rin sa kanilang gabay. Kung sakaling gusto nyong i-upload na natin kagad ang next series, comment lang ng #upload mo na yan. Muli maraming salamat. Paalam.